Paano kung magsalpukan ng dalawang pinakamabangis sa Phantom Troop, isang sadistang payaso na may killer instinct kontra sa isang torturer na kayang magliyab ng buong kalaban gamit lang ang galit? Sa kaliwa, si Hisoka, isang transmuter at enhancer na ubod ng talino at sadista. Sa kanan, si Peyton, ang assassin at interrogator ng Spider na kapag nasaktan, lumalaban gamit ang purong puot. Pero sa isang one-on-one, sino ang uuwi ng panalo? Ang sagot nasa diskarte, timing at kung sinong unang mahuhulog sa bitag. Si Hisoka Moro, dating miyembro ng Phantom Troop, ay kilala sa kanyang unpredictable nature. Ang kanyang nen ability, bungee gum, may properties ng goma at chewing gum. Kaya nitong dumikit sa kahit anong surface, pahabain at manipulahin ang galaw ng object o ng tao. Maliban dyan, meron din siyang texture surprise na kayang manipulahin ang itsura ng mga bagay para sa deception. Strengths ni Hisoka, malupit sa combat, halos ka-level niya ang speed at power ng ibang troop members. Strategies, nakita natin ito sa laban niya kay Corolo at Goto. Master manipulator, kaya niyang lokohin ang utak ng kalaban sa gitna ng laban. Walang takot, literal na gustong mamatay kung boring ang kalaban. Weaknesses ni Hisoka, umaasa siya sa trap setup at manipulation, kaya vulnerable siya kung maunahan. Hindi siya tank type, pag napuruhan, mahirap siyang makabawi nang wala sa plano. Si Peyton Porter, ang interrogator ng troop, ay silent but deadly. Main ability niya, Painpacker, Rising Sun, isang emission type ability na nagiging mas malakas depende sa dami ng damage na natanggap niya. Parang sunog na execution. May armor mode siya bago i-activate ang ability. Kaya niyang i-absorb ang physical damage habang nag-charge ng massive retaliation. Strength ni Peyton, super bilis. Halos teleportation ang movement niya base sa laban kay Zazan. Mahusay sa swordsmanship at assassin combat. Kayang tiisin ang sakit, mas nasasaktan, mas delikado. Area of effect finisher, Rising Sun, kayang mag-wipe ng entire area. Weaknesses ni Peyton, Painpacker, ay hindi instant cast. Kailangan muna niyang masaktan ng gusto. Wala siyang masyadong long range option. Mukhang wala siyang masyadong intelligence style diskarte gaya ng kay Hisoka. Ang laban ay depende sa opening phase. Kung madadala ni Hisoka si Peyton sa psychological traps tulad ng ginawa niya kay Goto o sa arena fight kay Corolo, malaki ang chance niya. Kayang gumamit ni Hisoka ng bungee gum para disarmahan si Peyton gamit ang kanyang espada. Manipulahin ang battlefield gamit ang elasticity ng gum. At i-trick si Peyton ng isang attacking illusion o false opening. Pero kung makalapit agad si Peyton at maka-inflict ng matinding damage o kung malaman niya agad ang trick ni Hisoka, mabilis siyang makakapag-activate ng Rising Sun. At tandaan, kahit si Shalnark at Pinks ay takot sa full power ni Peyton kapag galit na ito. Sa strategy at deception, panalo si Hisoka. Sa brute speed at burst damage, si Peyton ang lamang. Pero ang pinakamahalagang factor, alam ni Hisoka kung paano umatake sa pressure point ng tao, habang si Peyton umaasa sa pain to power scaling. Kung hindi mapapatay agad si Hisoka, posibleng maiwasan niya ang Rising Sun at gamitin ang bungee gum para i-control ang tempo ng laban. Pero kung magkamali si Hisoka ng diskarte at makorner siya ng area of effect blast ni Peyton, wala siyang takas. Kung labanan sa utakan at diskarte, Hisoka ang mananalo. Pero kung speed-based close combat, lalo na kung wala ng atrasan, si Peyton ang mag-uuwi ng bangkay ni Hisoka. Sa uli, ito ay laban ng utak kontra sa galit, at kung sino ang unang magkakamali, siya ang uulanan ng dugo. Pero syempre, ibang usapan kung post-mortem Hisoka na ang makakalaban ni Peyton. Sino sa tingin mo ang mananalo? Team Hisoka ka ba o Team Peyton? I-comment mo sa ibaba ang sagot mo at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Hunter x Hunter battle breakdowns. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.